Later pa po kami mag-activity guys. So habang hi! Hi! Say hi! Habang nagpapahinga nga pa si mama, nag-activity kami usually. Ang routine namin, pagdating ni mama from work, mag-aayos muna ng kwarto si mama, maglilinis. Tapos is hugas ng kanyang mga dede at iba pang gamit niya. Tapos maghintay kami na makapagluto si Tita Ems para makakain siya. So after namin kumain, all set na siya for activity. So habang nagpapahinga si mama, binibigyan ko siya ng kanyang favorite yung mag-color, mag-paint. Kasama po sa canvas niya, yung katawan niya, yung damit, lahat po. Pader namin lahat. So, pinapabayaan ko lang po siya. Nag-enjoy po siya pag ganyan. Nililinisan ko na lang po siya. So, wala namang problema. So, mamaya po mag-activity kami, mag-writing kami, yung iba niya pang motor skills. Minsan po, pag masama ang pakiramdam niya at masama din ang pakiramdam ni mama, nag-skip muna kami ng routine everyday sa activities. Pero pag wala, tuloy-tuloy naman po kami talaga. So, yung sa writing niya po is talagang ayaw niya pa. So, katulad lang din ng mga neurotypical din na ayaw din naman talagang minsan magsulat. So, mahirap pong pilitin. Pero kahit po minsan umiyak siya sa kahit na anong activity sa mga writing ng ganun. Yan, mga activity niya po yan. Yung may mga tracing ng lines using ng mga paper cuts. Hi! Later after eating we will do activity tsaka mag-trace tayo po ha? Opo. So, binibigyan ko siya ng kanyang time para gawin yung gusto niyang gawin bago kami mag-activity. Para at least yung transition ng mood niya is okay siya. Yung pag-iyak niya sa activity minsan di maiwasan kasi minsan syempre iba yung mood niya pero go pa din kami. Consistency is the best policy. Charot. Hindi, dapat talaga consistent tsaka may routine kami. So alam niya yung makabisado niya na pagdating ni mama ganito muna, mag-prepare kami, mag-merienda, prepare ng mga gamit, eat. Tapos pagkakain po, hindi ko muna siya agad tinututbrushan kasi pinapalipas ko muna mga 2 hours po bago kami mag-toothbrush kasi minsan sinusukan niya, sayang naman po yung kinain niya. So, ayan. Ayan siya sa kanyang table. Nakakapag-upo naman na siya po dyan. Napaupo ko siya, pinapaapa ko siya sa kanyang spike ball para sa sensory niya din. So, si RR naman ay hindi na as in bantayan. Bigyan mo lang din siya ng mga toys niya. Tapos yung mga gusto niyang ginagawa. Tapos titingnan mo lang naman siya. Kasi yan, di maiwasan yung pag-tayo-tayo niya, pag-upo sa ganyan. So, ayan. Babe naman ang aking awesome boy. Most of the time. Pero syempre, may mga meltdowns at tantrums.